umaga po sa ating na lahat at Happy Mothers po sa lahat po ng mothers sa buong mundo. Ang aking morning devotions for today ay mababasa po siya sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 9. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employers, sa aking mga magulang sa Pilipinas, sa aking mga kapatid, sa lahat ng aking mga kaibigan at manonood, at sa lahat ng sulok ng mundo na makakarating itong aking video na to, naway maghari sa inyong buhay, sa isip, sa salita, ang salita ng Panginoon. Jesus name I pray, Amen. So, Happy Mother's Day po sa lahat. Talaga. So, napakasaya ko po dahil ako ay isang anak na mapagmahal sa magulang. Sabi ko po yan dahil nung ako'y nandito po, first time ko dito sa Hong Kong, ang una ko talagang project is yung magkaroon kami ng bahay. Dahil nung bata kami, pag naulan pag naulan din yung bahay namin. Ganun po yung buhay namin since nung bata. Pinanganak kami, but hindi po ako nagreklamo. Bagkus ako'y nangarap. So, ito na nga po ang mga anak at ang mga magulang. Yan. Ito yung babasahin ko po siya sa Ephesians sa English. Ang ginagamit ko po is ang Biblia. Yan, Tagalog po. Sabi po dito sa chapter 6 verse 1 to 9, ang mga anak at ang magulang. Ito, at ang pangalawa is ang mga alipin at ang mga Panginoon. Ito po ay mababasa sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 9. Sabi po dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay sa pangaral ng Panginoon. So ito po kayo pong mga magulang o magulang sa spiritual, tayo po dapat yung talagang makitaan dahil ito po ang realidad. Hindi po lahat ng nagtuturo ng magulang o magulang sa spiritual is nakakasunod. Sometimes nakikita po yan sa gawa. Kahit po memorize mo ang buong chapter ng isang Biblia, kung taliwas naman po sa iyong pamumuhay, parang napakahirap pong napaniwalaan. Very sad na, let's say, the reality sa ating generation today na mas madalas, as OFW, ganito na lang dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Yan. Magulang sa Panginoon, ito po ay naglalarawan sa mga leaders, pastors na nagtuturo. But sabi ko nga po, hindi po lahat ng nagtuturo is na isa sa buhay po talaga ang salita ng Panginoon. Kung titignan po natin ang identity ng ating Panginoong Hesus, siya po ay talagang unang-una is may disiplina. Talagang itinatama niya ang mali, hindi po siya nagtotolerate. At saka dapat po makitaan po lahat ng mga nagtuturo para po sa ganon hindi po mapintasan ang Panginoon. Dahil alam niyo po yung mga nagtuturo na parang minsan sasabihin nila ay Kristiyano, they are claiming Christian, but ang layo. For example na lang po, ang tagal mo na dito sa Hong Kong, bato-bato sa langit, tamaan ay sana'y magbago na.
dito po sa Hong Kong kasi nakikita ko, this is the reality. Most of the time, napakaraming Kristiyano pero number one sa credit. Alam niyo, credit, financial. Ang tawag po nila dyan is si Mang Primo, yung mga nagpapabangko. Alam niyo po guys, hindi po masama ang mangutang. Sabi nga po, pwedeng mangutang basta as long as kaya mo. Pero kung ang pangutang mo naman lang is wala na sa lugar, parang ano na yan, ang hindi na, wala na yung sinasabi mo na sasabihin natin ng iba is, the Lord is my shepherd, the Lord is enough for me, Jesus is enough for me, but when time of financially, parang nawawala. Think about it guys, kasi ako mismo sa sarili ko na example ko yan, when sinabi ko na Lord, nung naintindihan ko nga si Lord ang provider, ang alam niyo po ang sinasabing provider po is hindi yung one click. Alam niyo po si Lord po, bago po niya ginawa ang langit at lupa, di po ba ano yan, talagang may time gumawa, hindi yung ganun na lang, di po ba? Ganun din po sana tayong mga talagang totoong Kristiyano. Ipakita po natin unang-una sa ating pamumuhay, wag po lagi sa salita, kasi minsan alam niyo po yung mga talagang nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, napapa-smile na lang, kasi sabi nga, smile is the best answer. So tuloy ko po igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Ito po. Ang paggalang po sa ama at ina, unang-una po is hindi po yung po at ang opo. Ang paggalang po na totoo sa mga magulang ay as long as nabubuhay ka pa at buhay pa sila, alagaan mo sila. Huwag mo silang laitin or kahit wala na silang wala ka nang mapala sa kanila, pinampagalitan mo. Hindi ganoon. Ang paggalang is inaalagaan sila hanggang sa kanilang pagtanda. Yan. Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng laot. Alam niyo, totoo po yun. The more you pag-aalaga sa magulang, hindi mo nang papansin, the more nadudoble yung ibinibigay ng provision mula sa Panginoong Hesus. Why? Nasabi ko yan kasi sa aking buhay, nung ako ay pumunta sa Hong Kong, ako ay nangutang lang, nagmakaawa pa. Pero sabi ko, Lord, if you will na magpunta ako sa Hong Kong, ang una kong gagawin, magpapatayo ako ng bahay namin. Alam nyo, yung ginawa ko po yun, nagawa ko po yun ng 4 years. Hindi po ganun kadali kasi po ang pagpapabahay po, hindi po ako talaga, nagtiis po talaga ako hanggang makaipon ako. Yun, nung nakaipon ako, pinasimulan ko hanggang sa matapos. Yun, ganun po ang talagang wisdom from the Lord. Hindi po yung isang click. Talagang mag-aantay ka po ng taon. Yan. At ang ama, huwag ninyong ibunsod na galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay sa pangaral ng Panginoon. Sa ating mga magulang or tatay naman, dapat po magkaroon po tayo ng talagang sincere sa pagtuturo sa ating mga anak with love. Mapapalad po yung mga magulang na talagang nagtuturo na ng salita ng Panginoon sa mga anak dahil pagtanda niyan, madapa man yan, hindi na yan iiyak masyado. Alam niyo po, pagka natuto ko po sa Bible, madalang na lang po yung iyak instead na sabihin mo na, kasi po ang iyak, nung na-experience ko ang iyak, hindi ka makakaisip ng maayos. Unlike na relax ka, yun, maisip mo yung the best na solution kung ano man ang problema sa buhay mo. Dako man tayo sa ang mga alipin na at ang Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang iyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa
ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang nalalaman na ang anumang mabuting bagay na gaya ng bawat tao, ito ay kanyang muling tatanggaping mula sa Panginoon, maging alipin at malaya. At ang mga Panginoong gayon din ang inyong gawin sa kanila. Iwasan ang pananakot, yamang nalalaman ninyo na kayo ay may isang Panginoon sa langit at siya'y walang itinatanging tao. Kita nyo? Alam niyo po guys, ang pagdidisiplina po hindi po hindi po dapat yung pasigaw. Mas the more po yung mahinahon kasi para yung pinapagalitan mo kunwari or sinasabihan mo hindi yung tabog doon sa Ilocano mabuting, hindi matakot. Yan. Alam niyo po, dati din po maano ako sa pasigaw. Pasigaw din ako dati, but nung natuto ako sa Bible, ang Panginoon po talaga is gentleness. Yun po yung tinatawag na Holy Spirit. Pagka ang Holy Spirit na nanahan sa buhay mo guys, kahit ang talagang Holy Spirit is, pag sinabi kasing Holy Spirit, ito yung talagang holy, hindi yung Holy Spirit na nga. Marami po kasing klaseng spirit yan. Spirit ng jealousy, spirit ng mabait. So, ikaw guys, anong spirit lagi ang nananahan sa buhay mo? Alam niyo po, ang Spirit of the Lord, na kung nananahan ang buhay mo, iyon po yung talagang unang-una, may peace of mind ka in the midst of challenge, mayroon kang hope, kahit sa tingin mo sa nangyayari sa buhay mo, wala lang pag-asa, nagkakaroon ka pa rin ng hope dahil sa salita ng Panginoon. At higit sa lahat, kaya mong makisalamuha sa iba't ibang klase ng tao. Ito po yung talagang characteristic ni Jesus Christ, di ba? Naging friend siya ang mga tax collector, mga manginginom. But hindi ibig sabihin is, naging friend niya is nanginginom din po siya. Nakikisama. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon at ang characteristic ng salita ng Panginoon, makikita po yan talaga sa the way na ating paggawa. Napakahalaga po yun talagang pakikisama ang tama sa lahat po ng klase ng tao, wag lang po sa ating mga kakilala, dahil yun po ang talagang adhikain ni Jesus o ang ministry ni Jesus Christ, makisama sa lahat ng klase ng tao. Kita niyo po, kung titignan niyo po sa Bible, ang laging tinutulig sa noon ni Jesus Christ yung mga hypocrite. Alam niyo po, mag-ingat po tayo pagka hypocrite po is, ito po yung hindi talaga mapupunta sa langit. Napakaliwanag po. Kumbaga yung hypocrite na sila, pretentious, yung kunwari, mahirap ka pero sinasabi mong mayaman ka, yung feeling rich, yung gano'n. Alam niyo, be careful po sa ating sa ating ginagawa, dahil pag hindi po natin alam na ang blessings is from the Lord talaga, kasi dalawang Lord yan eh, devil at saka talagang good. Kaya tayo pong mga tao o tayo pong mga magulang sa Panginoon o basta po sa pagtuturo, kailangan po natin makitaan po tayo, yun po yung talaga importante, kasi po hindi po natin mabiblame yung mga listening, mga nakikinig kung wala po sa atin yung ating tinuturo, dahil tulad po ni Jesus, kaya po maraming naniwala kay Jesus dahil po totoo po yung kanyang ginagawa sa salita, sa isip at sa salita. So ganun din po dapat ang ating maisabuhay sa ating henerasyon na yon. Hindi lang po laging pagalingan sa salita, dahil po mas mainam po yung the more na yung simple pero naintindihan ng tao, yun po ang the best. So hanggang dito na lamang po at have a nice day. Bye bye.